Magandang araw mga kaboses at opinyon ng ordinaryong mamamayan. Araw po tayo ngayon ng Sabado. This is a recorded podcast. Hindi po tayo nag-live ngayon. Subalit this is going to be a recorded one. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan na darat na ng ating podcast dyan sa ating YouTube channel and also sa ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan, sa ating YouTube channel na Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamamayan. Mga kaboses, meron pong balita kasi na kumakalat ngayon na ang armed forces ay ikinukonsidera nila ang pagtanggal sa pension ng mga retired officers, military officers, who spread fake news and incite sedition on social media. According to the Armed Forces of the Philippines, the highest ranking monitored so far is O-8. Yan po ang ranggo or Major General. Ang Major General, mga kaboses, ang kanilang salary grade ay salary grade 28. Pero alam naman po natin na pag ang nagretiro from the military service, even the Philippine National Police and even the Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology, pag nag-retire po sila, isang ranggo higher yung mapepensyon po nila. Pero hindi po tataas yung ranggo nila. They will still be Major General, pero kasi dati, prior po mga kaboses, ang isang magre-retirong serviceman, pag sinabi po nating serviceman, either that is PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, or Armed Forces. Pag sinabi po nating Armed Forces, whether that is a Navy or Air Force or Army, ay yung ranggo po nila ay may tataas ng isang ranggo. Halimbawa, ang isang major, pag nagretiro, nagiging lieutenant colonel dati. Pero hindi na po ngayon. Hindi na po. May bago pong batas dyan na hindi na po tataas. Pero ang pension po nila ay tataas ng isang ranggo. Yan po ang pension ngayon ng mga men in uniform na sinasabi po natin. Whether that is PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, or the Armed Forces. Yung Armed Forces, saklaw na po yan ang Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army. Now, ano ba ang salary grade ng isang Major General? Ang salary grade ng Major General, mga kaboses, is salary grade number 28, no? Ang salary grade 28, mga kaboses, ay ang kanilang monthly pension ay 102,896, or yan po yung ano nila, yung sweldo nila monthly, no? 102,896. So pag itaas mo pa yan ng isang ranggo, pag nagretiro po sila, di mas mataas na hindi po 102, siguro nasa 110,000. Ngayon, etong pinaplano po ng Armed Forces, tayo po ay payag po dyan. Aprobado po tayo dyan. Approve. Bakit po kanyo, mga kaboses? Lahat po kasi ng mga miyembro ng Armed Forces, Police, Jail, at saka Bureau of Fire Protection, hindi po sila nagbabayad ng kanilang GSIS premium. Wala po silang binabayaran yan. Ang binabayaran lang ata nila ay yung AFSLAI. Ewan ko kung mandatory pa yung AFSLAI or voluntary. Wala po silang binabayaran. Hindi po katulad ng mga regular employees ng pamahalaan na nagbabayad po sila ng kanilang monthly premium ng GSIS or Government Service Insurance System. Pero itong mga generals o mga police na nagretiro, mga army na nagretiro, Air Force na nagretiro, Navy na nagretiro, hindi po sila nagbayad ng kanilang GSIS. Siguro pag yung SSS in their private capacity. Pero after the retirement, mandatory retirement at the age of 56, mga kaboses, sila po ay magpe-pensyon.
Saan po kinukuha yung kanilang pensyon? Nasa General Appropriations po yan. Ibig sabihin, etong mga nagretiro na mga military personnel, servicemen na sinasabi po natin, tayo ang nagbabayad ng kanilang pensyon, mga kaboses. Hindi po yung premium na binayaran po nila sa GSIS. Bakit po? Kasi noong na-implement ang Republic Act Republic Act, itong sinasabi po nilang Government Service Insurance System Reform Act o itong Republic Act number 8291. Diyan po nakalagay na ang mga miyembro ng Armed Forces, PNP, BGMP at mga Bureau of Fire Protection ay hindi na po sila magbabayad ng kanilang monthly premium sa SSS. Ito po, coverage. Sabi niya, as of June 24, 1997, coverage is compulsory for all employees receiving compensation regardless of employment status who have not reached the mandatory retirement age of 65 at the time of election or appointment to government service. Under Republic Act 8291, the following employees in the government sector are not GSIS members. Are not GSIS members. Sabi niya, uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, and Bureau of Fire Protection. Yan. So hindi na po sila nagbabayad ng kanilang GSIS simula po noong 1997. Sa makatuwid, etong mga retired members ng servicemen na sinasabi po natin, tayo ang nagbabayad ng kanilang pensyon. Kaya tayo po ay payag dyan po sa sinabi or plano ng Armed Forces na tanggalin po yung kanilang pensyon. Yan po, tanggalin ang kanilang pensyon. Armed Forces of the Philippines is considering the revocation of pensions for retired officers who spread fake news and incite sedition on social media. Fake news and incite sedition on social media. Kasi po nakikita natin, marami pong mga ganyan mga kaboses. Siguro itong si Pukis, isa, yung si General Pukis, ano po. Kaya tayo po ay aprobado. Tayo po ay papayag po dito sa sinabi po ng Armed Forces. Kasi po tayo pong mga Pilipino ang nagbabayad ng kanilang pensyon. Kaya wala po silang karapatan na siraan ang gobyerno at mag-incite ng sedition. Kasi binabayaran po natin ang kanilang pensyon. Kaya dapat po, ito po yung gawin po ng Armed Forces. Kasi tayong mga Pilipino, tayo nagbabayad ng buwis, ang nagbabayad ng kanilang pensyon, mga kaboses. Kaya sa mga retired na Armed Forces, isipin po ninyo na ang pinipensyon ninyo, ang ibinubuhay po ninyo sa inyong mga pamilya. Kasi alam naman po natin na may mga pamilya po kayo o kaya yung mga beneficiaryo po ninyo galing sa taong bayan. Kaya dapat hindi po kayo nag-i-incite to sedition at nagpapakalat ng mga fake news. Sus Mariosep, taong bayan po ang nagbabayad sa mga pensyon ninyo pagkatapos guguluhin ninyo ang gobyerno. Mahiya naman kayo. Magandang hapon at mabuhay ang Pilipinas.